Christian. Good day. I am May Kalajesi Estela from grade 12 STEM E, and this is my performance task for DRR. This is about profiling hazard, and this is important to tackle about lalo na sa ating community specifically para malaman natin kung ano ba yung risk, yung vulnerabilities natin, and yung dapat na maging action once an hazard or an event occurred. Kasi masasabi nating hazard siya once it can affect or affected multiple people and nagni-need ng outside help yung victims from others. Kaya importante ito para ma-lessen natin and hanggat maaari ay ma-avoid natin na mangyari yun. So, ito ay may two chosen hazards in our community. By the way, our community is in Gaya-Gaya Christian Ecclesiastical School. My first chosen hazard is the flooding in Gaya-Gaya. So, paano ba nangyayari yung flooding? As we know, flooding occurs when nagkaroon tayo ng malakas or mataas na pagbuhos ng ulan. And sa Gaya-Gaya, in my observation, kapag pag pumupunta at galing akong sa school, compared sa other barangay, lalo na from Star Mall, tapos pupunta akong Gaya-Gaya, hindi naman umuulan dito sa Star Mall, pero pagdating ko sa Gaya-Gaya, umuulan. Which means, kapag madalas yung pagbuhos ng ulan, madalas din yung possibility na magka-flood. That's why yung sa frequency sa graph natin ay mataas. And sa magnitude naman, mataas siya kasi ang flood, lalo na pag rumaragasa nga, ay makaka-apekto siya ng matindi sa community, lalo na sa mga people living there. That's why, ayun nga, importante talaga na malaman natin yung profile or yung identity ng itong hazard na to na flooding. Next is yung duration. Kaya medyo mataas din siya pero not ganun kataas sa magnitude and frequency. Dahil once na nangyari nga yung flood, hindi naman siya ganun kabilis na bababa, lalo na kung matindi talaga at hindi humihinto yung pag-ulan. But depende yun sa gano'ng kataas yung flood. Pero most flood na ma-experience, lalo na kung hindi kagad na actionan or walang pre-action ng government yung community sa flooding, mabilis talagang tumaas yung tubig. Kaya nangyayari ay mataas yung duration or pagtagal ng hazard na yon na flooding. And yung speed onset natin or yung kung gaano siya kabilis mangyari is mataas din, lalo na kung ayun nga, sinabi na natin, kung patuloy yung pag-ulan at mababa yung lugar na yon, mabilis talagang tataas yung tubig. Pero ang Gaya-Gaya ay hindi, hopefully wala pang ganoong kataas, pero prone or ito yung isa sa hazard na dapat i-profile reading natin. Kasi once it occurred nga, ayun, mataas ang frequency, mataas ang magnitude, and ganun medyo mataas din sa duration and speed onset nito. So, ang possible effect na mangyayari once it occurred, ang primary effect or immediate effect na mangyayari ay obviously papasok yung tubig sa bahay at sa iba pang buildings, specifically sa school kasi nga yung SES. So, kapag nangyari yun, ang nagiging secondary effect natin due to pagpasok ng tubig sa mga houses ay nagdi-disrupt or nakakancel, suspend yung classes. And
other school activities. So, ang nangyayari dito, ginagawang modular and online. And next is yung sa tertiary or sa long-term effect once flooding occurred is yung financial burden or financial problems, dilemma na maaaring harapin ng families, lalo na yung victims, para mag-repair yung mga gamit nila. And sadly, yung mismong bahay pa nila once na nasira ng flood. And my second chosen hazard ay earthquake. Though alam din natin na hindi ganun kadalas earthquake, kaya nga frequency is low. Pero since ang Philippines and Gaya-Gaya is found in Bulacan, which is in the Philippines, ay lies in the Ring of Fire, na meaning pwedeng once na nag-occur yung earthquake, madalas isa tayo sa mga nadadaanan ng earthquake at talagang malakas kapag nag-earthquake. Kaya ang naging magnitude natin dito is mataas. Kasi though hindi siya ganun ka-frequent, pero once it occurred nga, mataas or malakas yung magiging lakas nung earthquake na yon. Pero ang duration ng earthquake, dahil nga earthquake siya, hindi ganun katagal. Exclude na natin yung aftershocks, pero yung earthquake itself lang, hindi siya ganun katagal. Tumatagal lang siya ng minutes. Matagal na yung minutes. 5 minutes, sobrang tagal na. Seconds lang ang kadalasan sa earthquake. And sa speed onset natin, since earthquake is unpredictable nga, so hindi natin alam kung kailan siya dadating. Kaya yung nagiging speed onset niya ay mataas kasi nga hindi siya ganun ka-predictable. Though may chances na pwede nating malaman na possibly magka-earthquake, pero hindi talaga yung exact time, exact second na mag-o-occur yung earthquake is unpredictable. Kaya yung magiging paghahanda ng tao para yung, for example, tatakbo na kagad sila, hindi pa nag-earthquake. So, impossible yun. So, kaya mataas yung speed onset natin kasi unpredictable ang earthquake. And need talaga siya ng preparation. That's why nagpapagawa tayo ng mga activities sa school like duck, cover, and hold para malaman at maging ready yung students sa if earthquake happened. So, ito yung possible effects once earthquake happened. Primary or yung first and immediate effect na mangyayari is immediate destruction of infrastructures, houses, kahit yung mga daanan pwedeng masira or bumuka. Kabilang na doon yung mga buildings, schools, offices, and other buildings or infrastructures ay pwedeng masira or pwedeng mabakbak. Ang secondary effect nito ay dahil nga na may destruction na nangyari, pwedeng yung mga tao ma-injured from yung falling ng mga objects. Or for example, sa school, if may mga bintana doon na made of glass, once na nagka-earthquake, pwede yung masira at tumalsik yung mga tawag dito, mga glass, mga bubog nun sa tao, which can result to injuries. And ang tertiary effect naman ng earthquake ay deaths, which talagang long-term na hindi na mababalik. Kaya nga long-term consequence ay effect sa mismong tao na namatay at pati yung sa naulila niya. And yung trauma, sabihin natin walang namatay, pero yung trauma ay nandun sa mga naka-experience ng earthquake. So, ayun po yung aking performance task. This is important kasi if we have profiled hazard
with the profiling hazard, ma-prepare po natin yung mga kailangan natin once it occurred, like emergency kit. Emergency kit is a must talaga. Tapos yung malalaman natin yung mga information, pwede na nating i-list yung mga emergency contacts natin para hindi ganun katagal yung maging action, lalo na ngayon sa Philippines, hindi talaga ganun kabilis yung action dito, kaya gawin na natin yung lahat para hindi pa mas sumagal yun. Kasi kapag bumabagal yung action, mas nadadagdagan yung mga naaapektuhan at maaring mawala or mamatay sa hazard. Kaya this is important talaga kasi mas nalalaman natin yung environment natin, yung community natin, kung saan ba yung vulnerability, so kung saan mahina, kung sino-sino yung mahina, like yung mga matatanda, yung mga toddlers, doon natin nalalaman, at saka yung risk. For example, ang risk natin ay, ayun nga, hindi ganun prepared yung lahat, kaya ang magagawa natin is gawin nating mariresolve natin yung risk, gawin natin siyang strength through preparation and action. And also, through those actions, magagawa nating malesen yung magiging distraction or effect nung hazard sa community natin.